أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب، Alhamdulillah ay nandito na naman tayo upang pag-aralan ang mga aralin patungkol sa durusul lugha o di kaya sa al-lughatul arabiyya. So napag-usapan natin o di kaya napag-aralan natin nung nakaraang araw ang ad-darsul ashir, yung pang-10 na dars o di kaya lesson ay nabigyan natin ng unang-una ay binasa natin yung mga hiwar, yung conversation dito, at pangalawa ay binigyan natin ng kahulugan yung bawat mga jumla, at pangatlo ay pinaliwanag natin yung mga importante na mga tinutukoy ng dars na ito. Tayo. So sa tatlong yon ay meron lang tayong bigyan ng diin doon sa pangatlo, na kung saan ay yung mga pinaka-importante na napag-usapan natin noong nakarang araw ng pasok natin. Sabi natin na may mga damir dito, hindi sila karaniwang harf, kundi sila ay may kahulugan. Tandaan ninyo na sa Arabic ay meron tayong tinatawag na huruful mabani at saka meron din tayong huruful maani. Yung huruful mabani, siya yung mga huruf na hijaiya. Yung huruful hijaiya mula alif hanggang ya, yun yung tinatawag na huruful mabani. Sila yung pundasyon ng mga huruf. At yung pangalawa naman ay yung tinatawag na huruful maani. Sila yung mga huruf na mayroon silang mga kahulugan. Meron silang kahulugan kapag sila ay nakasali sa mga sentence, nakakabit sa mga kalima, nagkakaroon sila ng kahulugan. Kaya tinawag silang huruf al-maani. Mga huruf na may kahulugan. Pero yung lalabas lang yung kahulugan nila pag sila ay nakasali sa mga jumla. Paano yun? Kagaya ng min o di kayong ila. Wala silang kahulugan na hindi lalabas yung kahulugan nila hanggat hindi sila nakakapasok sa sentence. Dahil yung mga huruf, kagaya ng huruful jar, ay marami pong mga kahulugan o di kaya marami pong meaning yung huruful jar. So hindi mo mapagtanto o di kaya hindi mo ma-timing yung kahulugan niya hanggat hindi siya pumapasok sa sentence. Ganon din yung ibang mga huruf, tinatawag na huruful maani. Dahil doon napabilang sa huruful maani yung mga kumakabit dito sa jumla, kagaya ng ismuka dito sa hiwar na ito. Makikita ninyo yung kalima na ismuka, yung kaf, dahil yan ay yung origin niya ay ismun at nadugtungan siya ng kaf. Kaya yung kabuuhan niya ay ismuka, isim, at saka ito yung tinatawag na harf yan.
yan yung kabilang sa huruful maani. Mayroon siyang meaning pag siya ay nakakabit sa pangalan. Pero yung tawag dito ay tinatawag na damir muttasil. Damir, pangtukoy na muttasil. Yung tinatawag na muttasil ay siya yung kumakabit siya dun sa, dumudugtong siya doon sa kalima. Dumudugtong siya doon sa mga kalima. Kagaya ng isim, siya ay dumudugtong doon. Siya yung kumakabit siya doon sa isim. Kagaya ismuka. Taib, kumakabit siya. Kagaya rin ng ismi. Yung ismi ay isim pa rin siya. Kagaya nito. Isim. Tapos na dugtungan siya ng ya. Taib, dugtungan siya ng tinatawag na ya. Pag sinabi mong ismuka, pangalan mo. Ito, yung kaf dito parang sinabi mong mo. Ibig sabihin ikaw. Yung kausap. Ismuka, pangalan mo. Taib. Dito naman sa ismi, pangalan ko. Yung ya dito ay nangangahulugan ng ko o di kaya ako. Taib. So ganyan. Ganyan pa rin yung zamili. Ito po ay ya yan. Yung sa zamili ay ya po yan. Taib. Ya na nakakabit sa zamilun. Yung asal niya is zamilun. Zamilun. Naam. Zamilun, classmate. Classmate. Nakakabit sa kanya yung ya na kung saan nangangahulugan ng ito, yung ako, ay zamili, classmate ko. Classmate ko. Taib. So, ganyan. So, nabanggit natin kahapon na yung tawag dito ay damir muttasil. O di kaya damair muttasila. الضمائر المتصلة المتصلة. Yung unang harf na kumakabit sa isim, sabi natin maliban sa pangalan di po kumakabit sa pangalan ng tao. Pero sa ibang mga pangalan ay halos pwede nilang kabitan. O di kaya pwede silang dumugtong doon. Kagaya ng kaf. Sabi natin na yung kaf, pag nasa itaas yung pag-fatha, yung haraka niya. Pag fatha yung haraka niya, ibig sabihin lalaki. Ikaw na lalaki. Pag nagkasra, ikaw na babae. Taib. Pangalawa, ay yung tinatawag na ya. Yung ya ay parihas lang. Malalaki o di kayo mababae, pwede nang gamitin. Pwede siyang magsabi na ismi, ang pangalan ko, ibig sabihin siya yung babae na yun, yung nagsasalita. Para lang yan sa nagsasalita, yung ya. Sasabihin mo kitabi, kalami, jawali, hakibati, sayarati, baiti, ganyan. Lahat yan ay pwede. Hindi kagaya ng kaf, kasi pag sinabi mong baituka, pag sabi mo ng ka, naging fatha yung kaf, ibig sabihin yung kausap mo ay yung lalaki. Taib. Pero pag sinabi mong baituki, ay bahay mo, ibig sabihin nakasra yung kaf, ay ibig sabihin doon ay babae yung kausap mo. So, hindi pwedeng sumagot yung lalaki dahil babae yung kausap niya. Baka dumating yung punto na may kausap ka, tapos magkatabi yung babae at saka lalaki, tinatanong mo, ay na baytu ka? Tapos, yung sumagot yung babae, kasi akala siya yung tinatanong. Pag hindi nagkasra yung kaf, hindi yung babae yung tinutukoy doon. Taib, hindi siya yung tinatanong. Taib. Kaya kahit haraka lamang, ay magkakaroon ka ng idea, ma-identify mo kung sino yung tinatanong. Ikaw ba o di kaya yung lalaki na katabi mo? Or ikaw ba na lalaki or yung babaeng katabi mo? Taib. So ganyan siya. Pangatlo ay yung tinatawag na mada, yung ha. Itong ha.
Minsan, ganyan yung itsura niya. Nagiging ho. O di kaya, nagiging ganito. Ganyan. Tapos, pag ganito po yung itsura niya, ay panglalaki po yan. Kitabuhu, damma yung haraka niya. Kitabuhu, qalamuhu, ganyan. Pero kadalasan makikita nyo ay ganito yung itsura niya, nakakabit. Kagaya ng ismuhu, dito sa isim yan, at nadugtungan ng ha, yung ganyan na ha. Okay? Kaya ganyan yung itsura niya. Pangalan niya. Sabihin nangangulugan na niya. Ibig sabihin siya. Yung pangatlong tao. Yung third person na yung pinag-uusapan nyo. Example, nag-uusap tayo, yung pinag-uusapan natin yung pangatlo sa atin. Yung gaib. Yung hindi kasi pag sinabi natin gaib, baka intindihin na wala dyan. Kahit wala siya dyan, yung ibig sabihin ng gaib doon ay wala sa tawag nito, hindi ibig sabihin na wala siya dyan. Pwedeng nandyan siya sa tabi nyo, pero hindi siya kasali sa pinag-uusap. Hindi siya kasali sa pag-uusap nyo, pero siya yung pinag-uusapan nyo. Kasi yung akala ng iba kasi, pag sinabi mong gaib, absent, ibig sabihin wala siya dyan. Pwedeng nandyan siya sa tabi nyo, pero siya yung pinag-uusapan nyo. Kaya ha yung ginagamit. Pag tinanong mo, example, pag ginamit mo yung ha, yung ho na ito, ay na kitabuho. Example, ay na kitabuho. Nasaan ang aklat niya? Hindi ibig sabihin na wala siya dyan. Tinuturo mo siya. Example, ay na kitabuho. Nasaan ang aklat niya? Taib. At ito po ay pang lalaki. Pag ginawa mo naman siyang pang babae, ay magiging ganito na siya. Ha. Ganyan na po siya. Parang ganyan yung tsura niya. Taib. Kagaya ng kitabuha. Sa pamamagitan ng ha, ay ibig sabihin yung aklat na yan ay kay babae. Kitabuha. Kitab niya. Sino siya? Yung babae na yan. Taib. Pero pag sinabi mong kitabuhu, ganyan, ho, na ibig sabihin yung lalaki. Aklat niya. Ibig sabihin yung aklat ng lalaki. Taib. Yung wala lang pong kapartner o di kaya wala lang pong pagkakaiba sa paggamit ng lalaki at sa babae, yung ya lamang. Yung ya. Maliban dyan ay may pang lalaki, may pang babae. Kagaya ng kaf, kung pang lalaki, kailangan fatha yung kaf. Pag gusto mong pagawin pang babae ay ikasra mo. Dito naman sa ha, pag gusto mong pang lalaki ay ho. Kitabuho. Taib. Tapos, kung babae naman, ay yung ganitong itsura ng ha. Taib. Dito sa pangalawang page, ay dito natin mapapansin yung zawjuha. Tingnan nyo. Ibig sabihin, yung zawj dito yung lalaki. Sino yung may-ari ng lalaki na yan? Yung babae. Si ha. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Na pangalawang uri ng mudaf-mudafun ilayhi. Ito po yung pangalawang itsura ng mudaf-mudafun ilayhi. Na kung saan yung kumakabit sa isim ay harf lamang. Hindi kagaya ng pag sinabi mo, Kitabu Muhammadin. Tingnan nyo itong ho si Muhammad. Pwedeng si Muhammad yan. Kung titingnan ninyo, itong kitabuhu, kanyan, kitabuhu. Ibig sabihin ng example si Muhammad siya. Pero, itong ha na yan, pwede mo naman siyang gawing kitabu Muhammadin. Aklat ni Muhammad.
Ang pinagkaiba lang dito ay yung ginamit mo ay ha. Kasi maaaring nabanggit na siya dito sa before. Yung pangalan ni Muhammad, kaya hindi na siya inulit. Pag sinabi, kitabuhu aklat niya. Aklat niya. Kitabu Muhammadin, aklat ni Muhammad. Taib, ito ay parehas sila ng mudaf. Ito mudaf. Yung kitab dito, mudaf pa rin. Mudaf siya, mim. Mudaf. Ang pinagkaiba nila, yung unang napag-aralan natin sa mudaf at saka mudafun ilayhi, ay yung mudafun ilayhi niya ay talagang pangalan. Talagang pangalan. Taib. Kaya lang dito sa pangalawa ay hindi na sa pangalan, hindi mo maano yung pangalan ng tao kung hindi yung damir na lang na tumutukoy sa kanya. Yung kapalit sa kanya. Taib, yung kapalit sa kanya. Kagaya ng ganito, tingnan nyo. Kagaya nito, masmuhu. Kasi yung tanong dito sa kay Hamid, sabi niya, dito kay Hamid, sabi, waman hadhal fata alladhi ma'aka. So yung tinatanong dito yung fata. Yung fata. Tingnan nyo yung fata, yung binatilyo. Sabi niya zamili, huwa zamili. Classmate ko. Hindi pa binanggit kung anong pangalan niya. Sabi niya, siya rin ay nagmula ng India. Siya rin ba ay nagmula ng India? Sabi niya, hindi. Siya ay nagmula ng Japan. Ngayon, tinanong ni Hamid si Muhammad ng masmuhu. Yung hu dito ay siya yung fata. Kasi kung papalitan mo yung ha, kung wala kang conversation dito, hindi ka pwede maggamit ng hu. Maliban na lamang sasabihin mo na masmu al-fata. Ganyan. So, magkakaroon ka lang ng mga ganitong mudafun ilayhi pag meron ng mga before na conversation. Taib? Para mas clear, dito tayo sa kabilang page. Tingnan nyo dito sa pangalawang page niya. Inshallah, sana maintindihan nyo to dahil mahirap po itong intindihin at saka marami ring nahihirapan magpaliwanag dito kung paano ipaintindi. Kaya, ikikita ko na ito yung pinaka parang mas magandang paliwanag na mas maintindihan ninyo. Yung usapin ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Kagaya nito. Sabi niya, wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Zainab. Nabanggit na yung pangalan. Tapos sabi niya, wahiya fil Iraq. Siya ay nasa Iraq. Ma'a zawjiha. Kasama ng asawa niya. Ito yung lalaki. Asawang lalaki. Yung ha dito, si Zainab yan. Hindi pwedeng babanggit ka ng ha nang hindi pa nabanggit sa before. Kasi yung kung papalitan mo yung ha ng Zainab, parang sinabi na, wahiya siya ay nasa Iraq kasama ng asawa ni Zainab. Ma'a zawji Zainab. Taib. Ng asawa ni Zainab. Kasama siya ng asawa ni Zainab. O di kasi Zainab ay kasama ng asawa niya. Taib. Zawjuha muhandis. Tapos sinulit naman, zawjuha muhandis. Yung ha dito si Zainab pa rin. Ibig sabihin, zawju Zainab, yung ha dito si Zainab, muhandis ay engineer. Naintindihan niyo ba? Sa mga dyan, baka nalilito kayo. Ito yung pinaka bibigay ko sa inyo na kaida na
Huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kakalimutan. Lahat po ng pangalan. Lahat po ng pangalan. Maliban sa pangalan ng tao. Basta hindi ganitong pattern ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Diba? Dalawa yung pattern natin. Ay, teka lang. Dito tayo kasi medyo crowded na doon. Dito. Yung mudaf, tapos yung mudafun ilayhi, yung mudaf at saka mudafun ilayhi. Yung mudaf, siya yung pagmamay-ari. Yung mudafun ilayhi, siya yung nagmamay-ari. Para mas maintindihan nyo. Yung mudaf, siya yung pagmamay-ari. Example, kitab. Siya yung pagmamay-ari. Sinong may-ari sa kanya? Yung mudaf. Kaya babanggitin mo yung pangalan niya. Example, Muhammad. Ganyan, Muhammad. Kitab Muhammad. Kaya lang, yung condition ng mudaf ilayhi, kailangan kasra siya palagi. Kailangan kasra po siya palagi. Minsan isang kasra, minsan dalawang kasra. Type. Kasi pwedeng sabihin mo na, kitabu kitabu al-mudir. So, isa lang yung kasra dyan. Pero dito sa Muhammad, dalawa. Kitabu Muhammadin or kitabul mudiri. Ngayon, yan yung unang napag-aralan natin. Ito yung number 1. Yung number 2 na pag-aralan natin dito sa hiwar na ito, sa dars na ito, ay yun po yung mga damir na kumakabit. Lahat po ng isim, yung kitab, yan ang kitab. Lahat po ng isim, pag kumabit sa kanya, yung mga damair, kagaya ng kaf, yung ka na yan, yung ki, o di kaya yung tinatawag na ya, kitabi, kitabuka, kitabuki, kitabi, at saka yung kitabuhu, at yung kitabuha. Ganyan. Ito po na itong mga damir na ito, damair na ito, na kumakabit sa isim. Lahat ng isim na kinabitan ng mga damair na yan, ay lahat po yan ay mudafun ilayhi. Mudafun ilayhi. Lahat po, mudafun ilayhi. Yung pattern yan. Taib, yan po yung mudafun ilayhi. Lahat po ng isim na nakabitan ng mga damair, lahat po yan mudafun ilayhi. Kagaya ng lugatuhu, yung luga mudaf, yung ha mudafun ilayhi. Taib, kagaya ng kagaya ng abi, yung ab mudaf, yung ya mudafun ilayhi. Taib, kagaya ng abuhu, yung abu mudaf, yung hu mudafun ilayhi. Zamiluka, yung zamil mudaf, yung kaf mudafun ilayhi. Pinakamadaling hanapin na mudafun ilayhi ito. Kasi malalaman mo na mudaf siya kasi isim, tapos kumabit yung damir. Pag nakita ka ng isim, tapos alam mo na yung kaf doon ay hindi niya original. Hindi niya original, kundi kumabit sa kanya. Automatic, mudafun ilayhi siya. Taib, automatic na mudaf at saka mudafun ilayhi siya. Taib, naintindihan ba? Taib. Dito tayo sa tamrin para mas maintindihan nyo. Kailangan natin ng magpa-participate dito. Lahat ng nandito, taib, lahat ng halos lahat ng nandito ng mga kalimat ay meron siyang ugnayan sa mudaf ilayhi. Pero yung importante dito ay yung exercises na ito ay nakafocus siya kung paano ka sumagot sa mga tanong na ito. Tuturuan ka niya kung sasanayin ka kung paano ka sumagot sa mga tanong na ito. So kailangan natin na magpa-participate. Siguro lahat. Maliban dun sa mga hindi makapag-participate. Tafaddal ya akh Dilson. Number 1 at saka number 2, itatanong ko sa iyo, maghanda ka ng sagot. Type. Bismillah. Masmuka?
Ana, Ismi, dito ka na. Ismi, ismi, dahil yung, tas pangalan ko siya. bakit sinabi natin na wag mo nang lagyan ng ana? Dahil yung ya doon, ikaw na yon. Kasi pag sinabi mong ana, ako ay si ako. Di ba? Ako ay pangalan ko, paulit-ulit na yung ako, tapos pangalan ko. So, ang pangalan ko ay si Taib. Padal ya mas muka Ismi Dilson. Dilson. Min ayna anta? Ana fi Dito ka na papasok Balawan. ng ana. Time. Nam sahih. Ana min Palawan. من Palawan. أحسنت. من Palawan. تفضل. شكرا جزاك الله خيرا يا أخ دلسون. تفضل يا أختي خديجة المصطفى. Sa pangatlo at saka pang-apat, ma lugatuki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma lugatuki? Base doon sa tribo mo example. Ano yung basa niya? Ma lugatuki. Anong pangalan ng luga niyo? Ng lingwahe? Ang lingwahe. Lugati. I don't know Bisaya. Lugati Bisaya. Lugati. Pwede. Lugati Bisaya. Kasi nakabase tayo dun sa kung ano yung lingwahe mo. Taib. Ay na abuki. Kasi ikaw yung tinatanong ko kanina, ay ma lugatuki. Sahi. Ma lugatuki. Ngayon, ay na abuki. Nasaan yung tatay mo? Ana Abi. Abi. Ana o Abi? Abi. Wala pong ano. Kasi Abi tinatanong yung tatay mo. Abi. Abi Filbait. Filbait. Ahsanti. جزاك الله خيرا. شكرا لك. طيب تفضلي يا أختي خديجة ألونتو. رقم 5 ورقم 6. أين أمك يا أختي خديجة؟ أمي في البيت. أحسنتي. ألك أخ؟ نعم. لي أخ أربعة. هاي أربعة. لي أخ واحد. Inshallah, doon sa pagkakaiba-iba, inshallah mamaya is malalaman natin yan. Pero dito muna tayo, action ginamit, ibig sabihin isa lang yung babanggitin mo muna. Taib, ahsanti barakallahu fiki. Tafadali ya ukhti Siti Makadatar. رقم 7 ورقم 8. ألك أخت؟ La. Ano pong sagot doon, Ustad, kasi wala po akong kapatid? Taib. Magpanggap ka na lang na meron kang kapatid na babae. Example, alaki ukhtun? Naam, li ukhtun. Okay. Naam, li ukhtun. Naam. Aindaki sayyara? Ya ukhti. La. La, laysa to indi sayyara to. Ma indi. La. Ma indi yung sagot dito. Ma indi. Ma indi sayyara to. Sahih. Naam. Jazakillahu khairan. شكرا لك. تفضل يا أختي حسنة. رقم 9 ورقم 10. عندك دراجة يا أختي حسنة؟ لا، ما عندي السيارة أي دراجة. عندي دراجة. صحيح. عندك قلم؟ نعم عندي قلم. عندي قلم. أحسنت بارك الله فيك. شكرا لك. Dito ay yung papalitan mo lang yung kaf dito ng ya. Kung gusto mo magnaam, hindi, papalitan mo lang yung kaf ng ya. Yun lang yung gagawin dito. Pag meron dito mga potential, papaliwanag natin doon sa unahan mamaya, kagaya ng mga indak, laka, inshallah mamaya. Ang ano lang natin dito ay
masasali muna kayo saglit kung paano kayo sasagot ng mga tanong na ito. Taib. At pwede niyong kunin yung mga katanungan na ito na pwede niyong gamitin sa sino man yung gusto niyong tanungin gamit yung lugha Arabiya. Taib. Ahsantum. Tafaddali ya ukhti Aluna. Taib. Indaki daftarun? Hindi. Meron tayong alif na kung saan magsisimula yung sagot Okay sa po. naam or la. Naam, hindi, daftari. Daftarun. Indi Daftaru. daftarun. Hindi. Naam, hindi, daftarun. Naam. Taib. Aabuki tajirun? Naam, abuki, tajirun. Abi. Papalitan mo lang ng abi. Naam, abiki, tajirun. Tanggalin mo na yung kaf. Abi tajirun. Naam, abi, tajirun. Naam. Ahsanti, barakallahu fik. Shukran lak. Taib. Sino pa ba? Pabalik tayo kay Akh Dilson. Kasi si Akh si Akh Saaduddin. Yung sino pa yun? Si Akh Rayyan, nawala yata. Makakapag-participate ba ito sila? Si Ukhti Junaida. Si Ukhti Nur Hanifa. طيب تفضل يا أخ دلسون. رقم 13. من أين محمد؟ محمد في البيت. في min. البيت. Mula saan? محمد Muhammadun min. محمد Pag tinanong ka, محمد min ayna Muhammad? Mula saan si Muhammad? Pag sa Tagalog, tinanong kita, sasagutin mo ko ng Tagalog. Mula saan si Muhammad? sa for example sa Japan. Mula sa Japan. Japan. Gamitan mo ng mula sa Japan. Si Muhammad ay nagmula ng Japan. Muhammad Na Muhammadun Muhammadun min Japan Sheikh. min al-Yaban. Min al-Yaban. Naam. Muhammadun min al-Yaban. O di kaya kagaya ng nabanggit natin dati, na pag nabanggit na sa tanong yung pangalan ng Muhammad, pwede mo nang palitan sa sagot ng huwa. Taib, huwa min al-Yaban. Huwa min al-Yaban. Siya ay mula ng Japan. Taib, ya Akh Dilson, ma lugatuhu? Ma lugatuhu? Ano ang lingwahe niya? Si Muhammad Sheikh. Opo. Magsisimula ka sa lugatuhu. Lugatuhu al-Yabaniya. Lugatuhu al-Yabaniya. Sabi mo galing siya ng Japan. Lugatuhu al-Yabaniya. طيب تفضلي. شكرا لك يا أخ ديلسون. تفضلي يا أختي خديجة المصطفى. رقم 15 و16. أين أبوه؟ أين أبوه؟ أبو في الغرفة. أبوه أبوه في الغرفة. في الغرفة. صحيح. 16. أين أمه؟ أين أمه؟ أمه في المطبخ. أمه في المطبخ. أحسنتي ما شاء الله أحسنتي. طيب شكرا لك. تفضلي يا أختي خديجة ألونتو. رقم
17 و18. Min ayna Hamzatu? Naam. Ano? Ang meaning ng ayna? Hindi, pwede kahit ano na lang sabihin ko. Opo, wala pong problema. Importante na sasagutin mo yung tanong. Akala ko ang kukunin yung doon sa binasa natin. Kahit hindi na doon sa binasa natin. Kahit hindi doon sa binasa natin. Isipin mo na lang na si Hamza taga dyan sa inyo. Min ayna Hamza? Huwa minan Riyadh. Huwa minar Riyadh. Ahsanti. Huwa minar Riyadh. Kagaya ng sinabi natin, pag nabanggit na sa tanong yung pangalan, ay pwede mo nang gamitan ng huwa. Okay? Yung Hamza po, hindi po gagamitan ng hiya. Hindi porkit meron siyang tal marbuta, ay hiya na yung gagamitin. Hindi, kasi yung Hamza pang lalaki pa rin siya, kahit meron siyang tal marbuta. Kaya kailangan yung magmatsyag ng mabuti. Ma lugatuhu? Lugatuhu al-fusha, al-fasiha. اللغة العربية. لغته اللغة العربية الفصحى. طيب. لغته اللغة العربية الفصحى. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. تفضلي يا أختي حسنة. رقم 19 و20. أين أبوه؟ أين أبوه؟ أبوه في المسجد. أبوه في المسجد. أحسنت. أين زينب؟ هي في الغرفة. هي في الغرفة. Tingnan ninyo, mashallah, yung Zainab, walang taal marbut. Pero dahil pambabae siya, yung gagamitin nating damir sa kanya ay hiya. Yung hiya. أحسنت، بارك الله فيك يا أختي حسنة. طيب، تفضل يا أخ دلسون. رقم 21 ورقم 22 أو 22. أين زوجها؟ أين زوجها؟ هي في المدرسة. هي في المدرسة. عفوا يا معلش يا أخ دلسون. Si أخ سعد الدين. أخ سعد الدين، تفضل. نعم يا شيخ. أين؟ أخي. نعم، أين زوجها؟ زوجها نعم، في العراق. في العراق. نعم. زوجها, magsisimula yung sagot sa zawjuha. Zawjuha, pag nagtanong kasi ng aina, o di kadalasan dito ay yung sagot ay nagsisimula doon sa pangalawang jumla, pangalawang kalima. Naam. طيب. أزوجها مدرس؟ لا، زوجها مهندسة. Muhandisun, zawj. Yung tinatawag dito yung zawj. Yung asawang lalaki ni Zainab. So yung asawang lalaki niya ay muhandis. Hindi siya mudarris. طيب. أحسنت، بارك الله فيك يا أخ سعد الدين. طيب. Inshallah, ipapaliwanag natin yung ibang mga nokta dito sa mga susunod na mga sentence. Type. Meron ditong blanco. Saan kaya dito yung magandang blanco? Type. Type. May tamrin dito, sabi niya, ضع في الفراغ فيما يلي الضمير. Sabi niya, lagyan mo, sabi niya, da, ibig sabihin ng da, lagyan mo. Da. Fil farag, dito sa bakante, fima yali ad-damir. Yung tawag natin kanina doon sa mga damir, yung kaf, ya, ha, yung ka, ki, ya, at saka yung hu, at saka yung ha. Sabi niya, lagyan niyo, sabi niya, ng damir yung mga farag. Anong damir yung ilalagay? Yung ha or yung tinatawag, yung hu or yung tinatawag na ha. Tafaddal, sino ba yung nagtaas ng kamay bago lang?
Tayo. So yung gagamitin lang dito yung ho or yung ha. Idadugtong mo dito sa dito, kailangan niya ng kadugtong ito. Kailangan niya ng kadugtong yan. Yan sila yung kailangan ng damir. Yan sila yung kailangan ng damir. Type number 1. رقم الأول تفضلي يا أختي خديجة المصطفى. Babasahin ninyo tapos dudugtungan ninyo ng damir. Mas maganda kasali yung kahulugan. Sheikh, ito ba yung number 1? Hadihi? This one? نعم هذه نعم. Okay, bismillah. Hadihi. نعم Wait. Hadihi al-bint. نعم Hadihi al-bintu نعم talibatun. نعم. Ismuha Zainab. Ismuha Zainab. Yung ismuha, yung ha, saan siya, di ba, nagagamit lang yung ha. Sabi mo ismuha. Sabi natin, magagamit lang yung ha pag... Ismuha. Dahil ito lang yung pagpipilian ito. Yung dalawa dito. Sa taas. Sabi natin kanina, hindi ka pwedeng maggamit ng damir na ito, yung ha or yung ho, maliban na lamang kung nabanggit yung tinutukoy dun sa unahan. Yung ha na ito, saan ba siya babalik? Dito sa jumla dito sa unahan. Itong hadhil bintu talibatun. Saan siya babalik? Sabi kasi, anong ibig sabihin ng ismuha Zainab? Nancy? Ano po yung kahulugan ng ismuha Zainab? Yung pangalan. Ang pangalan niya ay si Zainab. So ano, ang pangalan niya, sino yung niya? Kung babalikan mo dito sa hadhil bintu talibatun. Parang sinabi mo ismul binti Zainabu. So yung ha na ito ay bumabalik sa bint. Dito sa hadhil bintu talibatun. Napapansin nyo? Napansin nyo ba? Hadhil bintu taliba. Ismuha, ibig sabihin sinabi mo, itong batang babae ay estudyante. Ang pangalan niya, yung niya na yun ay yung bata. Diba? Yung bint. Ang pangalan niya ay bint. Ibig sabihin, yung pangalan ng bint na ito ay si Zainab. Taib, naintindihan niyo po ba? Kung hindi niyo mag-gets, pwede niyo habulin. Para mas maintindihan niyo kasi nandito na kayo sa punto na nag-analyze. Ano sa tingin niyo po? Okay? Taib. Ahsanti barakallahu fiki. Dito naman tayo kay Ukhti Khadija Alonto. Sa number 2. Aina anti ya Ukhti Khadija. Anong gagawin? Parang hindi ko updated. Hindi ka updated. Kailan mo mag-update ng bagong version? iOS o Android. Okay. Yung yung blanco dito, pipili ka lang sa dalawa. Either pipili ka lang dito sa yung ho or yung ha. Okay. Taib. Okay. Haza rajulun Dito sa taas, number 2. Sa taas niya. Okay. Si Muhammad. Muhammadun Fabihun. Naam. Wa ibnuhu, di ba? Wa ibnuhu. So yung ginamit mo ay ha, ay yung ho. Naam, wabnuhu, sahih. Wabnuhu. Wabnuhu muhandisun. Taib. Yung ha na ito, saan siya babalik dito sa dalawang kalima? Kay Muhammad. Parang sinabi natin na wabnu Muhammadin muhandisun. Wabnu muhandisin
Wabnu Muhammadin muhandisun. Taib, maaari mo bang bigyan ng kahulugan? Oh. Ang anak ni Hindi, Muhammad mula sa Muhammad. Opo. Si Muhammad ay doktor at ang kanyang anak ay engineer. Taib, ahsanti. Jazakillahu khairan. Taib, number رقم 3. تفضل يا أختي حسنة. هذا الرجل تاجر كبير اسمه عبد الله. Ismuhu Abdullah. Sabi mo, ismuhu. Saan ito ay panglalaki? Ay saan ito babalik? Sino yung tinutukoy ng ho dito? Sa rajulun po. Sa rajul. Taib, ahsanti. Parang sinabi mo na ismu rajuli Abdullahi. Taib. So, ahsanti. Ano po yung kahulugan ng jumla na ito? Itong lalaki na ito ay negosyante na malaking negosyante. Malaking negosyante na. Ang pangalan niya ay si Abdullah. Ang pangalan niya ay si Abdullah. Ahsanti. Jazakillahu khairan. Tafaddal ya akh Sa'aduddin. Rakam 4. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbakhi. Wa ummuha fil matbakhi. Ahsan. Ummuha. Bakit ha yung ginamit mo? Saan pala siya babalik? Saan siya babalik? Sa gurfa? Ibig sabihin yung nanay ng gurfa. May nanay na yung gurfa natin ngayon. Ya Sheikh, si Amina. Kay Amina. Ahsan. Kay Amina. So, kasi parang sinabi mo na, wa ummu Amina. Parang sinabi mo, wa ummu Amina fil matbakh. Pero dahil nabanggit na yung Amina dito, papalitan mo na lang siya ng ha. Ummuha fil matbakh. Ang nanay ni Amina ay nasa kusina. Taib Amina fil ghurfa, si Amina ay nasa kwarto, at ang nanay niya, kasi pinag-usapan dito si Amina, at ang nanay ni Amina ay nasa kusina. Taib, syukran laka ya akh Sa'aduddin. Tafaddali ya ukhti Siti Maqadatar. Rakam 5. Aisatu tabibatu wa ukhtuha mumarridatu. Tabibatun mumarridatun. Wag po kayo matakot mag-double ng magdamatayin. Tabibatun mumarridatun. Taib. Kasi hindi pa tayo mabot doon sa kailangan natin gawing tabibatin. Wag po matakot. Lahat po yan damatay. Taib. Wa ukhtuha, sabi mo, wa ukhtuha mumarridatun. Yung ha, bakit ha yung ginamit mo? Sino pala yung tinutukoy dito? Si Aisha. Si Aisha. Ibig sabihin anong kahulugan nito? Si Aisha ay isang doktor at ang kapatid niya ay nurse. Ang kapatid niya ay nurse. Ibig sabihin parang sinabi mo, ang kapatid ni Aisha, parang sinabi mo, ukhtu Aisha. Ukhtu Aisha mumarrida. Ganyan po yung kabuuan niyan. Taib, ahsanti, jazakillahu khairan. So yung ha dito ay babalik kay Aisha. Taib, tafaddali ya ukhti Aluna. Rakam 6. Rakam 6. أين أنت يا أختي ألونا؟ هل أنت موجودة؟ هل أنت معنا؟ Okay. Assalamualaikum عليكم Lim. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. Karaja
karaja Muhammadun. Tama, Lim? Naam. Karaja Muhammadun minal fasli. Huwag niyo pong sanayin ng Muhammadun. Muhammadun minal fasli. Naam. Wa karaja ma'ahu Jamiluhu. Zamiluhu. Tayo. Yung ho dito, saan siya, sino yung tinutukoy nito? Si ano po, Muhammad. Si Muhammad. Ibig sabihin, babalik siya kay Muhammad. Ay, babalik siya kay Muhammad. Tayo. Ahsanti. So, ano po yung kahulugan ng jumla na ito? Lumabas si Muhammad galing classroom at lumabas kasama ang kanyang kaklase. Kasama niya? Maaho? Kasama niya ang kanyang kaklase. Kanyang kaklase. Dito sa maaho, yung ha dito, saan siya babalik? Maaho. Sandali. Kay Muhammad pa rin. Kay Muhammad pa rin. Ahsanti. Kay Opo. Muhammad. Kasi lumabas Opo. kasama niya. Ay kasama ni Muhammad, yung classmate ni Muhammad. Parang sinabi ito, si Muhammad, parang sinabi mo, kharaja ma'a Muhammad, Zamilu Muhammad. Taib, ahsanti. Kay Muhammad pa rin po ang balik. Naam, sahih. Syukran. Afwan. Jazakillahu khairan. Masyaallah. Medyo may may challenge na yung pag-aaral nyo ngayon. Kailangan May laban na, Lim. may laban na. Yung lalong-lalo yung ibang mga kasamahan ninyo ay may laban na. Alhamdulillah. Yung mga medyo alanganin pa yung panglaban ay kailangan doble pagsikap. Taib. Insyaallah. At dito naman tayo sa sa basic na ano ba ito? Tamrin. Taib. Sa pangatlong tamrin, sabi niya khamsata as'ilatin wa ajwibatin kamithalil ati. Ito yung magandang gawing assignment. Sabi niya, magbigay ka ng 5 tanong as'ila at 5 sagot kagaya ng nasa misal. So gagawa ka ng 5 tanong kagaya ng aindaki o di kaya indaka qalamun. Yung sagot naman ay naam, hindi qalamun. Kaya ba? Gawin nating assignment. Sino ba yung mga nagtaas ng parang tumatawa na lang sila? Kaya, Sheikh. Time. Ganito na lang. Inshallah, gawin na lang natin siyang assignment. 5, ito po yung assignment natin. Magsusulat kayo ng 5 tanong na ganito at 5 sagot na ganito. Either naam or la yung sagot niyo. Sample, aindaka sayyara? La, ma'indi sayyara. Pag la po, yung sagot niyo dito, pag la, ay mauunahan siya ng ma. Intindihan niyo ba? Pag naunahan siya, o di kaya kung la, yung sagot mo ay uunahan mo ng ma. Kagaya ng aindaka daftarun? La, ma'indi daftarun. La, ma'indi daftarun. Taib. Aindaka madha haqibatun. Aindaka haqibatun. Naam, indi haqibatun. Or la, ma'indi haqibatun. Ma'indi haqibatun. Taib. So 5 tanong, 5 sagot. Yung tanong na yun, ay yun yung sasagutan mo. 5. Lahat ay 5. Taib. Tafaddal ya akh Lilson.
Mada indak. Sheikh, so ibig sabihin, Sheikh, sariling gawa namin, Sheikh. Opo. Na- Kasi kung Natin, ako yung gagawa, hindi na po siya assignment. Inshallah. Diba? Kaya magagamit yung mga memorize yung mga kalimat. Gamitin niyo yung mga kalimat. So, mahigit 170 plus yung kalimat. So, Naam, Sheikh. hindi po reporting yun. Pwede niyong panoorin, pwede niyong tingnan, pwede niyong basahin. Maghanap na lang kayo ng magagandang ano. Huwag naman yung paulit-ulit. Baka pati Naam, yung Sheikh. kalam ay, yung sa example dito sa example ay kalam. Tapos makakita naman ako ng assignment, puro kalam naman yung nabanggit doon. So, medyo Inshallah. nakakalungkot kasi na 170 plus yung mga kalimat natin tapos nasa kalam ka pa rin. Hindi ka pa nakamove sa kalam. Gamitin mo naman yung endi keton, endi mindilon, endi sukaron, endi tufahon. Marami po yung mga kalimat. Kalimutan nyo na muna si kalam. Taib at saka yung kitab. Parang nabugbog na lahat yun. Doon naman tayo sa mga bagong kalimat. Inshallah. Taib. Dito sa pang-apat, hindi na po ito assignment. Answeran natin. Taib. Parang parehas lang ito. Parehas lang sila ng ano. Pero, itong assignment dito ay magsagot na lang kayo ng 2 naam or 3 la or 3 naam or 3 la. 2 la. 5 pa rin, 5. Taib. Kasi dito pinag-iba niya, sabi niya dito 5 naam at saka 5 la. Pero wag na. Pag-isahin niyo na lang 5 tanong na yung sagot niya is pwedeng 2 la or 2 naam. Tapos 3 la, tapos 3 naam. Tayo, naintindihan niyo ba? 5 lang ha, huwag nyo nang gawing 10. Naam, Sheikh. Tayo. Sabi niya, dito naman, yung follow-up. Sabi niya, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Ito yung kabilang sa pattern ng paggagawa ng pwedeng assignment. Yung assignment na yan. Para medyo maganda naman yung itsura niya. Hindi na parating aindaka kalam. Pwede mo naman sabihin aindahu kalam. Aindaki kalam. Pwede mo ring tanungin about sa sarili mo. Kasabihin mo na aindi kitabun. Naam. Indaki kitabun. Sample ganyan. Ikaw yung sarili mo lang yung tinatanong mo eh. Type. Sabi niya, ta'ammal mayali. Yung ta'ammal ay mag-isip-isip ka, sabi niya. O di kaya mag-muni-muni ka. Ta'ammal. Ta'ammal ya akhi, mag-isip ka. Gaya ng baytun, sabi niya. Baytun. Itong nasa larawan, baytun. Baytun, naging bayti. Bahay ko. Baytu ka. Bahay mo. Kung naging kasra, bahay mo na babae. Tapos ngayon, baytuho. Bahay niya. Bahay niya na lalaki. Baytuha. Bahay niya na babae. So, sa pamamagitan nito, makakapag-isip ka na madali lang pala yung ginawa dito sa itaas. So, pwedeng ganun. Pwedeng mangyari. So, dito ka mag-isip as a basic na bayti na dugtungan ng ya, bahay ko. Na bait na dagdagan ng kaf. Pag fatha, bahay mo na lalaki. Pag kasra, bahay mo na babae. Baytuhu, bahay niya na lalaki. Baytuha, bahay niya na babae. Type. Dito naman, tapusin lang natin sana ito. Dito matapos. Type. Kukunin lang natin itong pang-5. Saglit. Itong pang-5. Hanggang dito. Type. Sabi niya, adif al-asma al-atiya ila al-mutakallim wal-mukhatab wal-ghaib. Wal-ghaiba. Yung mutakallim, siya yung ya.
ito yung nagsasalita. Yung mutakallim, yung nagsasalita. Ikaw na nagsasalita. Al-mukhatab, yan yung kaf. Yan yung kausap mo. Yung kausap. Yung gaib naman, siya yung ho. Yung kausap, yung pinag-uusapan nyo na lalaki. Yung gaiba naman siya yung ha. Siya yung pinag-uusapan nyo na babae. Taib, kama huwa muwaddihun fil mithal. Kagaya sabi niya na tawag nito, napaliwanag o di kaya na clear dito sa tinatawag na mithal. Ano yung mithal? Qalamun. Yung kalima na qalamun, sabi niya, hadha qalami. Taib, yung una ay, sabi niya, number 1 na gagawin mo ay pang mutakallim. Kaya, ya yung idadagdag mo. Hadha qalami. Ito ay ballpen ko. Sabi niya naman sa pangalawa, mukhatab. Number 2. Kaya, kaf yung idugtong niya. Sabi niya, hadha qalamuka. Ito ay ballpen mo. Pangatlo naman, sabi niya ay gaib. Gawin mong gaib. Kaya sabi niya, hadha qalamuhu. Yun yung ha. Hadha qalamuhu. Ito ay ballpen niya. Yung hadha qalamuka kanina, ito ay ballpen mo. Dito naman, hadha qalamuha. Ito yung sa gaiba, pang-4. Ay, nadugtungan siya ng ha. Hadha qalamuha. Ito ay ballpen niya. Ngayon, sino ba yung magta-try dito sa kitab? Na una ay pang sarili niya. Pangalawa naman gagawin niyang para sa kaharap niya. Yung pangatlo naman ay para sa kanyang babae na pinag-uusapan niya. At doon sa lalaki na pinag-uusapan niya. At saka doon sa pang-4 ay yung babae na pinag-uusapan niya. Type. Sa mga nagtaas ng kamay, sino ba yung nagsalita kanina? Ako, Ustad. Type. Tafaddali ya ukhti Siti Makadatar. Itong kitab. Yung unang gagawin mo. Naam, sige. Hadha kitabi. Naam. Hadha kitabuka. Naam. Hadha kitabuhu. Naam. Hadha kitabuha. Hadha kitabu. So yung sabi mo ay kitabi. Kitabi. Tapos kitabuka. At saka kitabuhu. At saka kitabuha. Ahsanti. Siyan po yung sagot mo. Hadha kitabi. Hadha kitabuka. Hadha kitabuhu. Hadha kitabuha. Ano po yung kahulugan nito? Ito ay kitab ko. Naam. Ito ay kitab mo. Ito ay kitab niya. Ito ay kitab niya na para sa babae. Taib. Ahsanti. Jazakallahu khairan. Taib. Dito sa kalima na sarir. Tafaddali ya ukhti Khadija Alunto. Ya ukhti Khadija. Kalimat sarirun. Naam, sarirun. Hadha sariru. Naam. Sariru. Hadha sariruka. Naam. Hadha sariruhu. Naam. Hadha sariruha. Sariruha. Ahsanti. Ano pong ibig sabihin ng sarir? Ito ay katri ko. Ito ay katri mo. Ito ay katri niya na lalaki. Ito ay katri niya na babae. Ahsanti. Jazakillahu khairan. تفضلي يا أختي حسنة في كلمة اسم. هذا اسمي. هذا اسمك. هذا اسمه. هذا اسمها. أحسنتي جزاك الله خيرا. تفضل يا أخ دلسون في كلمة منديل. ما معنى منديل أولا؟
ماما أنا منديل أو Ano, دلو. Sheikh? Panyo, Sheikh? بانيو نعم. طيب تفضل. Hada mindili. نعم. Hada mindiluka. Hada mindilahu. Hada منديله. hada mindiluhu. Hada mindiluha. منديلها نعم. هذا منديلها. نعم أحسنت يا أخ دلسون. تفضلي يا أختي ألونا في كلمة ابن. Ibnun. Hada هذا ibni. medyo ilabas mo konti yung Hada ibni. Hada ibnuka. هذا Hada ibnuhu. ilabas mo konti yung dila mo. Hada. نعم. Hada ibnuka. Hada ibtuhu. ابنه. Hada ibtuha. Ay ibnuhu. Hada ibnuha. طيب أحسنتي جزاك الله خيرا. طيب تفضل سنة تفضل يا أختي جنيدة في كلمة سيارة. سيارة. نعم. بسم الله. هذا سيارتي. هذا Yung سيارة. sayyara, may taal marbuta. Ano? May napansin ka? ايوه. سيارة هذا. هذه طيب. هذه سيارتي. نعم. هذه سيارتك. نعم. هذه سيارتك. سيارته. نعم. هذه سيارتها. نعم. هذه سيارتها. Lahat po ng yung mga nakikinig dyan, may kitab, wag niyo namang hayaan na wala kayong sinulat dito sa mga tamang sagot. Magsulat kayo para mas hindi maging bakante yung papel nyo. Sayang naman yung pag-print mo, walang answer. Ay, Ustad, meron muna Ma'am? akong habol na tanong. Yung Type. patungkol kay hindi ako nakapokus kayo na kay may trabaho ko. Patungkol sa assignment, 5 lang yun. 5 lang po yun. Eh, Pero gagawa kami i-alternate nyo. Alternate nyo gagawa lang yung kami sagot ng sa la or na. jumla. Gagawa kami ng jumla. Gagawa kayo ng tanong at sagot. Yung sagot ay alternate. Pwede kang maunan ng la, tapos naam, la, naam. Or naam ka magsimula, or la, ganyan. Hanggang 5 lang. Type. Okay. Intindihan. Type. Sheikh, follow up lang, Sheikh. Naam. Yung gagamitin po sa tanong, kahit hindi po ba Sheikh gamitan ng indaka or indake? Or yun po talaga yun? Yun po yung Yun po. Yun po yung gagamiting pattern. Yung anong meron doon, yun po yung gagamiting pattern. Isa lang. Sukran po. Type of one po. Type. Sa kalima na miftahon, تفضل سنة si طيب تفضل يا أختي خديجة المصطفى. مفتاح كلمة. نعم. Okay, miftahon. نعم. Where is it? هذا Oh, wait. Miftah. Aywa. Hada miftahi. مفتاحي. يا مفتاحي. Miftah. نعم. Ganun ba yung Badin hada Ano ba yun? miftahuka. Parang nawala. Saglit lang. Anong page na ba yun? Aywa. Parang kagulo ah. Nung nag-answer ka, nagkagulo na. Sa ano ba yan? Baba kasi.
Anong page na po ba yun? Ay, Ito na. Type. Diyan na. Sabi mo ay Miftah. Miftahi. Ganyan po yung pag ganyan. Miftahi. Miftahi. Naam. Hada. هذا مفتاحي. Naam. بعدين هذا مفتاحك. Miftahuka. Nasaan na ba ako? هذا مفتاحك. Miftahuka. May alif po yung pagitan ng ta at saka ng ha. Miftahuka. مفتاحك. Naam. مفتاحك. بعدين هذا مفتاحه. Naam. Miftahuhu. اوكي. بعدين هذا مفتاحها. Miftahuha. Naam. Hada miftahuha. Ahsanti. Ano pong ibig sabihin ng miftah? key po. طيب أحسنتي. تفضل يا أهلا وسهلا يا أخ وليد. Assalamualaikum Sheikh. عليكم السلام. بكلمة يد. Yadun. Yadi. Hadha yadi. هذه يدي. Hadhihi yadi. نعم. Hadhihi yaduka. نعم. Hadhihi yadi yadi يده. yadihu. يده. Yaduha. هذه Hadhihi yaduha. هذه يدها. نعم. هذا يده. هذا يدي. هذه يدي وهذه يدك وهذه يده وهذه يدها. Anong ibig sabihin ng yad? Kamot. Kamay. طيب. نعم. جزاك الله خيرا. طيب. 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 Opo kasi si Akh si Akh Walid at saka si Ukhti Alona ay yun si Akh Walid at saka si Ukhti Alona ay katribo ko po silang dalawa. Sa basa namin ay kamot yung yad. At saka sa Bisaya naman, kamot pa rin yung tawag sa yad. Yung mga Bisaya dyan ay magkaparehas lang ng tawag sa kamay sa amin. Type. Shukran lakum. Jazakumullahu khairan. Naam, sahih. Sa mga Maranaw, ganun pa rin. Naam. Naktafi bihadha al-qadar. Sino yung may katanungan? Maaari po kayong magtanong. Sino po yung wala ng tanong? Ay pwede na po kayong mauna, lumabas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Tashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sa may mga tanong, pwede po kayong magtanong. At sa wala ng tanong, pwede na po kayong lumabas. At pwede na rin pong i-off yung record natin. At bilang paalala ay yung nakaraang araw ay parang hindi yata na send yung yung video record natin.